A blessed day, learners. Be ready and prepare yourself as we embark, learn, and enjoy this video. This time we study the social science, American military governors in the Philippines, the First Philippine Republic, the Philippine-American War, 1899 to 1902, the capture of Aguinaldo, continuous resistance against the Americans, Macario Sake and the Republica ng Catagalugan, Set 4. Be safe, and God bless you always. This is Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. American military governors in the Philippines. Well Merritt, August 14, 1898 to August 28, 1898. Elwell S. Otis, August 28, 1898 to May 5, 1900. Arthur MacArthur Jr., May 5, 1900 to July 4, 1901. The First Philippine Republic. Ang unang republika ng Pilipinas. September 15, 1898, the Malolos Congress convened in Baraswain Church, and Pedro Paterno was elected as its president. Ika-15 ng Setyembre taong 1878 nagpulong ang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Baraswain, at nahalal si Pedro Paterno bilang pangulo nito. January 22, 1899, the Malolos Constitution drafted by a committee headed by Felipe Calderon was proclaimed, transforming the government into what is known today as the First Philippine Republic. Ika-22 ng Enero taong 1899 ang saligang batas ng Malolos na binalangkas ng isang komite na pinamumunuan ni Felipe Calderon ay iprinoklama ang pagbabago ng pamahalaan sa tinatawag ngayon bilang Unang Republika ng Pilipinas. January 23, 1899, inauguration of the First Philippine Republic, popularly known as the Malolos Republic, amidst colorful ceremonies at the Baraswain Church, Malolos, Bulacan, with Aguinaldo as its president. Ika-23 ng Enero taong 1899, inaugurasyon ng unang Republika ng Pilipinas na kilala bilang Republika ng Malolos sa gitna ng mga makukulay na seremonya sa simbahan ng Baraswain, Malolos, Bulacan kasama si Aguinaldo bilang pangulo nito. The Philippine-American War, 1899 hanggang 1902. Ang Digmaang Pilipino-Amerikano, 1899 hanggang 1902. On February 4, 1899, an American soldier, Private William Grayson, shot a Filipino soldier at the Bridge of San Juan, Manila. This marked the beginning of the Philippine-American War, which lasted for 3 years and resulted in the death of over 4,200 American and over 20,000 Filipino combatants. As many as 200,000 Filipino civilians died from violence, famine, and disease. Noong ika-4 ng Pebrero taong 1899, binaril ng isang sundalong Amerikano, si Private William Grayson, ang isang sundalong Pilipino sa tulay ng San Juan, Maynila. Nagmarka ito ng simula ng digmaang Pilipino-Amerikano, na tumagal ng 3 taon at nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 4,200 Amerikano at mahigit 20,000 Pilipinong mandirigma. Umabot sa 200,000 sibilyang Pilipino ang namatay dahil sa karahasan, taggutom, at sakit. The capture of Aguinaldo. Ang pagdakip kay Aguinaldo. On March 23, 1901, carrying the order of General Arthur MacArthur, General Frederick Funston, and his troops captured Aguinaldo in Palanan, Isabela, with the help of some Filipinos called the Macabebe Scouts who had joined the Americans' side. The Americans pretended to be captives of the scouts, who were dressed in Philippine Army uniforms. Once Funston and his captors entered Aguinaldo's camp, they immediately fell upon the guards and quickly overwhelmed them and the weary Aguinaldo. Noong ika-23 ng Marso taong 1901, dala ang utos ni General Arthur MacArthur, si General Frederick Funston, at ang kanyang mga tropa ay nahuli si Aguinaldo sa Palanan, Isabela, sa tulong ng ilang Pilipinong tinawag na Macabebe Scouts na sumapi sa panig ng mga Amerikano. Ang mga Amerikano ay nagpanggap ng mga bihag ng mga scout na nakasuot ng uniforme ng Philippine Army.
Nang makapasok na si Fonsen at ang kanyang mga tagapagbihag sa kampo ni Aguinaldo, agad nilang sinunggaban ang mga gwardya at mabilis na dinaig sila at ang pagod na si Aguinaldo. On April 1, 1901, at the Malacañang Palace in Manila, Aguinaldo swore an oath accepting the authority of the United States over the Philippines and pledged his allegiance to the American government. On April 19, he issued a proclamation of formal surrender to the United States, telling his followers to lay down their weapons and give up the fight. Noong ika-1 ng Abril taong 1901 sa palasyo ng Malacañang sa Maynila, nanumpa si Aguinaldo na tinatanggap ang awtoridad ng Estados Unidos sa Pilipinas at nangako ng kanyang katapatan sa gobyerno ng Amerika. Noong ika-19 ng Abril, naglabas siya ng Proclamation of Formal Surrender sa Estados Unidos na sinasabi sa kanyang mga tagasunod na itabi ang kanilang mga armas at isuko ang laban. Continuous resistance against the Americans. Patuloy na paglaban-laban sa mga Amerikano. General Miguel Malvar took over the leadership of the Filipino War against the Americans. He launched all-out offensive against the American-held towns in Batangas region. General Vincent Lucban continued the fight in Samar, and other army officers continued the war in their respective areas. Si General Miguel Malvar ang pumalit sa pamumuno ng digmaang Pilipino laban sa mga Amerikano. Inilunsad niya ang todo-todo na opensiba laban sa mga bayang hawak ng Amerika sa rehiyon ng Batangas. Ipinagpatuloy ni General Vincent Lucban ang pakikipaglaban sa Samar, at ang iba pang opisyal ng hukbo ay nagpatuloy sa digmaan sa kani-kanilang lugar. On July 4, 1902, President Theodore Roosevelt officially declared an end to the Philippine-American War after the surrender of Malvar, Sakay and other Filipino leaders. Noong ika-4 ng Hulyo taong 1902, opisyal na idineklara ni Pangulong Theodore Roosevelt ang pagwawakas sa digmaang Pilipino-Amerikano matapos ang pagsuko ni Malvar, Sakay at iba pang mga pinunong Pilipino. Macario Sakay and the Republika ng Katagalugan. Macario Sakay at ang Republika ng Katagalugan. On May 6, 1903, Macario Sakay issues out his first manifesto establishing the Republika ng Katagalugan government on Mount San Cristobal in Laguna Province. The codes of this government would follow closely the laws and regulations set forth by Bonifacio and Jacinto Scartilla ng Katipunan. He was captured and sentenced to death on September 13, 1907. Noong ika-6 ng Mayo taong 1903, inilabas ni Macario Sakay ang kanyang unang manifesto na nagtatatag ng pamahalaang Republika ng Katagalugan sa bundok San Cristobal sa lalawigan ng Laguna. Ang mga kodigo ng pamahalaang ito ay mahigpit na susunod sa mga batas at regulasyong itinakda ni Bonifacio at ng Kartilya ng Katipunan ni Jacinto. Siya ay dinakip at hinatulan ng kamatayan noong ika-13 ng Setyembre taong 1907. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on social science. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.